victorious ang ating God. Amen. Kaya tayo ay victorious. Huwag tayong mananawa na lumapit. Huwag tayong mananawa na tumawag sa ating Panginoon sapagkat naririyan siya palagi. Napakalawak ng pag-ibig ng God sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po sa mga oras na ito, ating damhin ang presensya ng Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Atin siyang purihin. Atin siyang pasalamatan. Hallelujah. Praise God. We'll never stop. We can't live
Exodus 14:13 to 14. But Moses told the people, "Don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm." Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa atin, we need to stand still. Kasama natin ang God. Hayaan natin na siya ang kumilos. At hilingin natin sa Panginoon ng kalakasan. Hilingin natin kung ano ang naisin natin. Tutugon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipaglalaban tayo ng ating Panginoon. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Ang ninanais lamang ng God na ay tayo mismo, yung ating mga puso, ay patuloy na nagpapasakop sa ating Diyos. Yung ating mga puso, ito ay naka-align sa ating Panginoon. Ninanais niya na ang bawat isa sa atin ay magdepende sa Kanya. Lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat walang imposible sa ating God. Lahat ay kaya niya. Kaya ngayon, sa ngayong oras na ito, patuloy tayong magpasakop sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang purihin. Hallelujah. Bigyan na natin siya ng kapurihan. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. Yes, say we want the Lord. Come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. We want you. We want you. We love you. We love you. We'll never stop. We can't live without you. Jesus, we love you. And we can't get enough. All this is for you. You're all that we want, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Opo, Panginoon,
Makikita nyo, God, ang puso ng bawat isa. Ang nagnanais na puso ng bawat isa, O God. Lord, nakikita mo, God. Nakikita mo ito. Hallelujah. Lord, walang sawa kaming lalapit sa inyo. Walang sawa kaming magpupuri. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Ito ang aming pagpupuri na patuloy naming ibibigay sa nag-iisa, sa tunay na Diyos na dapat sambahin ng lahat. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Maaari ko po bang makita ang inyong mga ngiti? At ngitian din po natin ang ating mga kapatid. At sa mga oras pong ito, tayo ay makikipagkamayan, makikipagbesohan, makikipagkamustahan sa bawat isa. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles, and the captives free, make the broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in the house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles, and the captives free, the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah! Patuloy natin papurihin ang ating Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Handa na po ba tayong magpuri? Handa na po ba tayong sumamba? Lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Woo! Lord! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise, hallelujah. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Praise the For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see is the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to an almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you.
namin, O God, ng paglaban. Tinataas namin ang aming mga kamay. Lumuluhod kami sa inyong harapan. Sumisigaw kami ng aming papuri. Isinisigaw namin ang aming pagdakila sa inyo. Lord, this is how we fight our battles. This is how we fight our battles. Hallelujah. Praise God. Yes. Praise God. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how, this is how, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood was shed for me. This is how I fight my battles. There's a table. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. I believe you've overcome, and I will lift my song
fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isang manliligaw na lalaki ang dumaan sa isang drugstore bago siya pumunta doon sa bahay nung bago niyang girlfriend. Bumili siya ng 3 boxes of chocolate. Isang small, medium, and large. Pinabalot niya yon doon sa pharmacist. At habang nagbabalot, sabi ng pharmacist, "Bakit 3? Tapos iba't iba pa pong sizes." Sabi ng lalaki, "Well, pupunta ako sa bahay nung bago kong girlfriend. Tapos, magdi-dinner lang kami sa loob ng bahay niya para ipakilala niya ako sa parents niya at lalabas kami after ng dinner. Pag pumayag siya na mag-holding hands kami, bibigyan ko siya ng maliit na chocolate box, ng box na to, nitong maliit. Pero pag pumayag siya, nahalikan ko siya sa cheeks, yung medium size, yung ibibigay ko sa kanya. Pag naman pumayag siya na mag-lips to lips kami, ibibigay ko sa kanya itong mas malaking box ng chocolate. Sabi ng pharmacist, "Sige po, pwede niyo ba akong kwentuhan kung ano nangyari?" "Sige, dadaan ako dito tomorrow morning," sabi niya. "At kikwento ko sa inyo kung anong box ang ibinigay ko sa kanya." After nun, pinabalot niya yung box at pumunta na siya doon sa bahay ng babae. Habang nakaupo doon sa table, ang dami-daming mga handa. Nanginginig na sinabi niya doon sa babae, "Pwede bang ako na lang ang mag-lead ng prayer sa food?" At nanalangin siya. Isang earnest, intense prayer that lasted for 5 minutes. After ng prayer, pagdilat niya, nakangiti yung babae. Sabi sa kanya, "Hindi mo sinabi sa akin, napaka-relihiyoso mo pala." Tapos yung lalaki sabi din sa kanya, sa babae, "Ikaw din, hindi mo sinabi sa akin, pharmacist pala ang tatay mo." Okay. It is a good thing to pray. Sabi last time, sa mga laban natin, kahit kompleto tayo sa armor, kung hindi natin ito hahaluan ng prayer, matatalo pa rin tayo. So we have to pray whatever the circumstances. Kapag lumaban tayo na ang laban na ito, ang battle na ito ay para din naman sa Panginoon at sa Panginoon din naman, kinakailangan natin lumaban with bended knees. Kaya ngayon, tingnan po natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng phrase na storming heaven? Hindi lang natin isa-storm ang heaven kapag tayo'y desperado na o wala na tayong magawa, wala na tayong pag-asa, kundi isa-storm natin ang heaven's gate as a way of life. Tayo pong lahat ay tumayo, magsagutang pagbasa tayo sa Luke 18 verses 1 hanggang 8. One day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. A widow of that city came to Him repeatedly, saying, "Give me justice in this dispute with my enemy." But this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant requests. Then the Lord said, "Your
Even He rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will find on the earth who have faith? Tayo manalangin. Heavenly Father, patuloy naming nilalapit sa iyo ang pag-aaralan namin ng iyong banal na salita. Kumilos ka, magpakahayag ka, at patuloy mo, Panginoon, itanim sa aming mga puso't isipan ang kahalagahan ng pananalangin at pananampalataya namin sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let us all start storming the heaven's gate. Alam niyo po ba na ang 2025 compilation ng mga surveys by the Pew Research Center ay nagpapakita na ang bansang Pilipinas ay considered as one of the most prayerful countries worldwide? Napakalawak po ng katuruan ni Jesus Christ about prayer. At maraming mga Pilipino ang naniniwala na mahalaga talaga ang pananalangin kahit nga hindi mga Christians, kahit mga Muslims, kahit hindi talaga sila Kristiyano at tagasunod ni Jesus Christ, kahit hindi born-again Christian, naniniwala na makapangyarihan ang pananalangin. Laging naririnig ng mga disciples ang turo ni Jesus Christ at lagi rin nilang nakikita na nagpe-pray si Jesus. Kaya sa Luke 11:1, sabi nila, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Napapanood si Jesus Christ ng mga disipulo niya. At ang sabi nila, turuan mo po kaming manalangin, Jesus. Nakita ng mga alagad na gumagawa si Jesus Christ ng mga himala. Nakita ng mga alagad na napaka-powerful mag-speak ni Jesus Christ. Nakita ng mga alagad na si Jesus Christ, kayang-kaya niyang magmahal ng mga tao kahit sino pa man yung kaharap niya. Pero, ang hiningi nila, hindi yung turuan mo naman kaming gumawa ng miracles. Hindi humilang ang mga alagad na turuan mo naman kami kung paano kami magsasalita ng maganda. O hindi nila sinabi na turuan mo kaming magmahal ng mga tao na hindi ka mahal-mahal. Dahil alam nila na ang lahat ng ito ay nagagawa lamang ni Jesus Christ dahil mahilig si Jesus Christ manalangin. Dahil ang isa po sa pinakakahanga-hanga sa buhay ni Jesus Christ na gustong gayahin ng mga alagad ay ang kanyang prayer life. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo nga kung nagpe-pray pa siya. Sa Luke 18:1-8, ang passage natin, nag-share si Jesus Christ ng isang parable about prayer. Sa verse 3, pinakilala ang isang widow na merong adversary, merong tao na gusto siyang lamangan, merong tao na gustong mag-take advantage sa kanya, na parang gusto siyang dayain, parang gustong makakuha ng pera sa kanya at malamangan siya sa hatian ng lupa. Alam niyo po, ang problema ng widow na ito ay madalas na rin nagiging problema sa Bible times. Napakakonti lang po kasi ng legal rights ng mga kababaihan nung panahon na yon. So, sa Old Testament pa lang, ganito na ang problema ng mga kababaihan. Makikita niyo rin po ng mga widow na tinatawag, yung mga namatayan ng asawa. Sa Old Testament, ganito rin po ang naging problema ni Ruth. Sa verse 7 ng Ruth, si Naomi kasama yung kanyang daughters-in-law, babalik na sana sila sa Judah, dun sa bayan nila. Nung mamatay yung kanilang mga asawa, sama-sama sana silang babalik. Pero yung isa biglang umatras, sabi, parang hindi ko kakayanin, nasa ibang lugar ako tapos wala akong asawa. Dahil alam niya, yung dadatnan nila doon, aapihin lang sila. Umatras yung isa, so ang nangyari, si Naomi at saka si Ruth lang ang natira. Pagdating nila doon sa Judah, wala silang legal right para i-claim yung kanilang lupa na pagmamay-ari ng kanilang mga asawa. Hindi pwede, kahit na hawak-hawak ni Naomi yung titulo, dapat ang may hawak noon ay isang lalaki. Pero buti na lang, sa Ruth, sa chapter 4 verse 9, si Boaz ang bumili from Naomi ng lahat ng property ni Elimelech, Kilion, and Malon, ng kanyang mga anak.
Ang nangyari, pinakasalan ni Ruth si Boaz at si Boaz ang kanyang naging kinsman redeemer. Pag binalikan po natin yung passage natin sa verse 3, sa parable na ito, nahihirapan yung widow. Hindi lang dahil sa namatayan siya ng asawa, hindi lang dahil sa naiwan siya, kundi dahil sa siya ay isang babae. Again, walang karapatan ng isang babae na humawak ng kahit titulo ng lupa o kahit anong kayamanan ng kanyang namatay na asawa. At ngayon, nakaharap itong babaeng ito, itong widow na ito sa isang malupit na judge. Judge na mismong siya ay nagsasabing wala siyang takot sa God. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Isa itong Gentile judge para sa mga Romano. Binabayaran ng mga judges noon, katulad din po ngayon, at yung mga judges noon, marami ang mga yumayaman sa kanila kasi very, very common na yung bribing, yung suhulan sa mga judges. Ang widow sa parable na to, wala siyang pera. Di niya kayang manuhol ng judge. Kaya sa verse 3, ang tanging paraan niya ay ang paulit-ulit na paglapit sa judge. Umiiyak ng, "Give me justice in this dispute with my enemy." Bigyan mo naman ako ng katarungan sa ginagawa sa akin ng mga kalabang ko. Paulit-ulit siya. Ipagtanggol mo naman ako laban sa aking mga kaaway. Paulit-ulit, pabalik-balik na lumalapit dun sa judge. Sa verse 4, paulit-ulit din naman siyang tinatanggihan ng judge. Pero hindi pa rin tumigil itong babae. Balik ng balik. Laging nagmamakaawa para sa katarungan. Sabi doon, the judge ignored her for a while. Pero dumating na siguro yung point na nasa isip na ng judge, makikita pa lang niya sa malayo yung babae, naku po, eto na naman kami. Ang kulit talaga, ang sakit sa ulo. Yung makikita pa lang niya yung babae. Kaya sa verse 5, inadmit niya that she is driving me crazy. Nakaka-bother talaga itong babaeng ito, sabi niya. She is wearing me out with her constant requests. Ang word po na translated, driving me crazy, literally means to poke in the eye. Yung susundutin yung mata. Ibig sabihin, ang lapit-lapit na. Kaya naa-upset itong judge na to. Dahil constantly, ando doon yung babae ngayon. Ang lapit-lapit sa mukha niya, yung parang ikaw na lang nang nakikita ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ang constant begging na ito, constant nagging nitong widow para sa judge, finally paid off. Kaya, tinulungan na rin ng judge yung babae. Sa verse 6, then the Lord said, "Learn a lesson from this unjust judge." Pag tinignan po natin dun sa verse 1, habang nag-uusap sa importance of prayer, nagkwento si Jesus Christ ng isang parable. Isang parable na nagsasabing, always pray and never give up. Meron po tayong at least 3 important prayer principles na itinuturo ni Jesus sa parable na to. Ang una, don't worry. Be prayerful. Sabi mo nga sa katabi mo, don't worry. Let us always pray. Sa parable na to, yung widow po, hindi lang siya umupo doon sa loob ng tahanan niya, hindi lang siya nagmaktol, hindi na lang siya namumblema, at inisip ng malalim yung problema niya. Instead of worrying, ang ginawa niya sa verse 3, she got up and in-approach niya yung only person na pwedeng makatulong sa kanya. At ito na nga yung judge. Ang lesson ni Jesus Christ na sinasabi sa verse 1 pa lang, we must always pray and never give up. Ang Greek word po translated give up is enkakein. Literally, ang ibig sabihin po nito ay be filled with bad thoughts. Si William Ward, sinulat po niya ang tungkol sa worry. Sabi niya, worry is faith in the negative, trust in the unpleasant, assurance of disaster, and belief in defeat. Worry is a magnet that attracts negative circumstances. Worry is wasting today's time to clutter up tomorrow's opportunities
with yesterday's troubles. Medyo mapapaisip tayo doon sa dulo na sinabi niya, di ba? Worry o yung pag-aalala ay pag-aaksaya ng oras mo ngayon para tumambak yung lahat ng mga problema mo kahapon pa at matatakpan nito ang opportunity na kayang ibigay ng bukas na meron ka. Ang worry po ay parang rocking chair, na nagra-rock ka doon sa rocking chair, nakaupo ka doon, may ginagawa ka. Nagiging busy ka. Pero wala kang mararating. Bakit? Hanggang doon ka na lang sa lugar na kinauupuan mo at hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Yes, alam ko po na kung ano yung iniisip ng bawat isa sa inyo ngayon. Kasi mahirap naman talagang pigilan ang sarili na mag-alala. Di ba mga mamis? Paano hindi ka mag-aalala kung malapit na ang katapusan, tapos delayed ang sweldo ni daddy? Di ba? Mamumblema ka talaga. Mga daddies, sino ang hindi mag-aalala kung ang asawa at mga anak mo sabay-sabay na nagkakasakit? Mga kabataan, sino ang hindi mag-aalala kung bukas na ang ating YouthCon, tapos ngayong kapatinubuan ng tagyawat? Di ba? Alala ka, ang laki ng problema mo. Paano ka a-attend ng youth convention? Laki-laki ng tagyawat mo. Lahat tayo dumarating sa point na nag-aalala. Sino nga ba ang walang alalahanin? Sino walang iniisip na problema? Tao lang po tayo. Lagi natin sinasabi, natural lang ang mag-alala. Pero alam mo ba, ang napakagandang example sa Bible ng taong hindi nag-aalala ay si Apostle Paul. Kung kinaya ni Apostle Paul, bakit tayo ang hindi? Si Apostle Paul po ay nakakulong sa Roman dungeon at malapit na siyang pugutan ng ulo. But instead of worrying na mamamatay na siya, malapit na siyang patayin, ang ginawa niya, nanalangin siya. And in addition sa pananalangin niya, sumulat pa siya ng epistles para ma-encourage yung mga members ng church to pray instead of worrying. Kaya pag binasa natin yung Philippians 4:6-7, sabi doon, don't worry about anything. Sulat po ito ni Paul habang nasa kulungan siya. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ito yung mga salitang isinulat ng isang lalaki na nakakulong doon sa madumi, madilim, magulong lugar, tapos nakakalungkot, nakaka-depress na kulungan dahil malapit na siyang patayin. Pero ito pa yung naisulat niya. Kapag tayo po ay humaharap sa isang challenging circumstances sa buhay natin, meron lamang tayong dalawang choice. Ano yon? Yung mawawalan ka ng pag-asa at mapupuno ka ng problema, inisip mo ito ng inisip hanggang sa hindi mo na kontrolado ang mga nangyayari, or pwede kang manalangin. Ano ang gagawin mo? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, manalangin ka. Kinakailangan po nating manalangin at hindi tayo magwo-worry dahil ang God na pinaglilingkuran natin ay isang God na nagmamahal sa iyo at sa akin at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Don't worry and be prayerful. Lagi yan para sa Panginoon. Pangalawa, don't quit. Be persistent. Let us all pray persistently. Sa verse 3, yung widow na to, pabalik-balik siya. Paulit-ulit. Sa parable na to, itong poor widow na to, talaga namang nakikiusap dun sa judge para bigyan siya para tulungan siya na makamit niya yung justice. Hindi po siya nanghingi ng isang beses lang na tulungan siya at hindi niya sinabing, nasa sayo na yan, judge, kung tutulungan mo ako, kung maawa ka sa akin o hindi. Hindi. Ano ginawa nitong poor widow na to? Pinasakit niya ang tenga ni judge. Bakit? Dahil paulit-ulit yung petition niya.
Ikaw kapatid, nanghingi ka na ba sa Lord ng isang bagay, tapos hindi sinasagot ng Lord ang prayer mo at tumigil ka na sa pananalangin? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, nagkakamali ka doon. Alam mo ba, that the best and effective prayer, yung pinaka-effective prayer sa Bible, ay yung mga prayers na ginagawa nila persistently. Iba po yung sinasabing paulit-ulit na minemorize. Ang sinasabi ng Panginoon ay persistent praying. Sa Psalm 55, 16-17, sinulat ni David, "But I will call on God, and the Lord will rescue me. Morning, noon, and night I cry out in my distress, and the Lord hears my voice." Si David, hindi lang siya lumalapit sa Panginoon kapag may problema siya. Nananalangin siya all day long. Sa lahat ng sandali. Sa 1 Samuel 1:10, si Hannah po was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Sa Old Testament po ito nangyari. Desperado na si Hannah na magkaroon ng isang baby. For many years, nag-pray siya, nag-pray at nag-pray at nag-pray. Pero walang sagot ang God sa mga nagdaang taon. Pero nung hindi siya sinasagot ng God, hindi niya sinabing, siguro, hindi talaga kalooban ng Diyos na magkaroon ako ng baby. Siguro susuko na nga lang ako ng pananalangin. Hindi sinabi ni Hannah po yun. Anong ginawa ni Hannah? She kept on praying for years. Taon ang binilang, nanalangin at nanalangin ng walang tigil si Hannah, and eventually, binigay sa kanya ng Panginoon ang isang batang lalaki na nagngangalang Samuel, ang mighty prophet ng Israel. Sa chapter 1 verse 27, buong pagmamalaki na pinapatotoo ni Hannah. Sabi niya, "I asked the Lord to give me this boy, and He has granted my request." Kahit si Jesus Christ, persistent siya sa pagpe-pray. Grupo man yan, o nagpipreach man yan, o siya man lang na may ipapanalangin siya na isang tao, o lumalayo siya sa maraming tao. Sabi sa Matthew 26:36, on the night before the crucifixion, si Jesus Christ nasa Garden of Gethsemane at talaga namang ibinubuhos niya yung laman ng kanyang puso sa Panginoon, sa Heavenly Father. Ang prayer niya, yung burden niya na dinadala ng oras na yon, dinadaan niya sa pananalangin, napaka-intense, to the point na yung pawis niya ay nasamahan ng dugo. Kasi yung mga maliliit na mga veins niyan, mga ugat-ugat sa ulo, yung po pala ay pumuputok pag sobra ang stress. So stress na stress si Jesus Christ noon, kaya nagdanas siya nung sakit na tinatawag na hematidrosis. Pinagpawisan na siya ng dugo. Sa verse 39, ang prayer ni Jesus Christ, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Paulit-ulit na nalangin si Jesus Christ. 3 times. Tinawag niya nung oras na yon ang Heavenly Father. At ang Heavenly Father ay tumugon. Binigyan siya ng strength at hinayaan siya na mapagtagumpayan na harapin ang cross of Calvary. Sa 1 Corinthians 12:7, sabi ni Paul, meron siyang isang painful affliction at tinawag niya ito na thorn in the flesh. Verse 8, 3 different times I begged the Lord to take it away. Talagang nakiusap si Paul kay Lord na tanggalin na yung paghihirap niya na yon. Hiningi niya sa Panginoon hindi isang beses, hindi 2 lang, kundi 3 beses siyang humiling sa Panginoon hanggang sumagot ang Panginoon sa pangatlong beses. Sabi ng Panginoon sa verse 9, "My grace is all you need." Sakit naman. Yung sagot ng Panginoon na yon, hindi yun yung answer na hinihingi
ni Paul. Hindi yun yung gusto ni Paul na sagot ng Panginoon. Dahil hindi tinanggal ng Panginoon yung thorn of the flesh ni Paul. Instead, binigyan siya ng Panginoon ng grace to cope with the pain. Pero nag-quit na ba si Paul ng pananalangin dahil hindi ibinigay ng Panginoon yung prayer niya o hindi sinagot ng Panginoon yung prayer niya the way he wanted to? Sabi sa verse 10, "That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." Nagsimula si Paul na magbigay ng glory sa Panginoon in the midst of pain. Kahit iba ang sagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Ang persistence po ay isang napaka-importanteng factor ng pananalangin natin. Pero alam mo ba na ang persistence ay isa ring mahalagang area ng pagiging Kristiyano natin, hindi lamang ito sa pananalangin. Dahil binebless ng Panginoon ang mga anak niya na napaka-persistent. Kaya kung ano man ang kinakaharap mo ngayon, kapatid, don't ever give up. If matetempt ka na mag-give up, sumuko, tandaan mo, ang composer na si Brahms, ang story po niya, it took him 7 long years para isulat ang napakasikat na lalabay ngayon. Siguro habang nagsusulat siya o habang tumutugtog sa piano, nakakatulog siya. Pero hindi eh. Nagpatuloy siya hanggang matapos niya yung maiksing song na yon for 7 years. At naging isang sikat na awitin nito, isa sa pinakatutugtog sa YouTube hanggang ngayon. Kahit dito sa Pilipinas dahil pampatulog ng kanilang mga anak. Ang God ay nag-o-honor ng persistence na meron tayo. Kung mahilig po tayo sa football, daming humahanga at nakaka-appreciate masyado kay Emmitt Smith. Hindi po siya kasing famous ng mga ibang player. Hindi siya kasing bilis. Pero naging persistent siya. Si Emmitt Smith. Alam niyo po ba na sa buong paglalaro niya ng football, nakatakbo siya ng 16,743 yards o 9.5 miles. 13 years siya na naglaro ng football at nakatakbo siya ng 9.5 miles doon sa loob ng court, ng field. Tapos, kahit habang tumatakbo siya doon, meron pa siyang mga opponent, mga kalaban niya ng mga players na malalaki din ang katawan na lagi siyang binabangga, lagi siyang hinaharangan, lagi siyang pinipigilan sa pagtakbo niya, pumipigil sa kanya. Totoo na may mga times na bumagsak si Emmitt Smith na ito, pero lagi siyang muling tumatayo. Nakaka-impress na ang isang tao would be knocked down of almost 4,000 times and still tumatayo at itutuloy ang laban. Kahit na ang pinakamagaling na tao na na-knock down in life, kahit yung katabi mo ay ang pinakamarunong na gumawa ng solusyon sa kanyang problema, may mga times na bumabagsak yan. Ang kinaibahan nga lamang ng mga Kristiyano ay hindi tayo quitters. Amen? Tatayo tayo at tuloy ang laban. Amen? Ang buhay po natin, kahit minsan puno yan ng mga kontrabida sa buhay natin. Puno yan ng mga magpapabagsak sa'yo. Puno yan ng mga pupula sa'yo. May mga darating na problema, matatapilo ka minsan, madadapa ka minsan. Katulad ng poor widow na ito sa parable ni Jesus Christ. Bagsak talaga siya. But she refused to stay down. Tumayo siya and persistently, pabalik-balik siya doon sa judge. Sa NLT po, ginamit ang passage na to, ang word na repeatedly.
Yung request ng request sa judge. Tayo meron din tayong adversary. Kakalabanin tayo. Ang ayaw niya ay ang makita tayong nananalangin. Gagawin ng ating kalaban, ng ating kaaway ang lahat ng magagawa niya to stop us from praying. Gusto ko po yung quote na ginamit ni Pastor John last week na sinabi ni William Cowper, Satan trembles when he sees the weakest saint upon their knees. Kahit sa palagay mo, ikaw na yung pinakamahinang Kristiyano. Kahit sa palagay mo, wala kang lakas para labanan ang tukso, labanan ang lahat ng laban na meron ka sa buhay, masolusyonan yung mga problema mo, alam mo ba, na kung luluhod ka lang sa pananalangin, kahit ang kaaway manginginig sa'yo. Dahil alam niya, na talong-talo siya kapag lumuluhod ka. Ang ganda nga ng promise ng God kay Peter sa Matthew 16:18-19. All the powers of hell will not conquer it. Kanino ang promise na to? Sabi dun sa verse, Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Sa Greek, ang verse na ito, pag binasa po natin ay, You are Petros, and upon this Petra, I will build my church. Magkaiba yung Peter, kahit ang meaning niya ay rock, at yung isa pang rock na binabanggit yan. Yung isa ay Petros, yung Peter, at yung sumunod na rock ay Petra, which, sabi niya, I will build my church. Ang Petros po sa Greek ay isang piece of rock. Isang stone. Small rock found along a pathway. Yung makikita mong nasa daan na tinatapak-tapakan, yung maliliit na bato. Yun namang word na Petra sa Greek ay isang mass of connected rock. Isang solid or native rock rising up through the earth. Isang huge mass of rock. Ang verse na ito ay isang promise hindi sa isang tao lamang na ang pangalan ay Peter. Hindi siya isang promise na ikaw ang gagamitin ko para mag-build ng aking church. Hindi ito promise kay Peter lamang. Ang verse na ito na sinasabing all the powers of hell will not conquer you if you are my Petros. Sabi ng Petra of our lives. Kung tayo ay anak ng Panginoon, ang tawag sa atin ay maliliit na bato. Ikaw ang Peter na sinasabi ng Panginoon. And upon Petra, kay Christ, siya ang malaking bato, I will build my church. Ito po ay isang promise sa lahat ng followers ni Jesus Christ. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Yung sumunod na verse, sabi doon, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Madalas sinasabi ng iba na ang susi ay ibinigay sa isang tao lamang na nagangalang Peter. Hindi po. Ang susi ng kalangitan ay ibinibigay sa lahat ng maliliit na bato ng ating Petra. At ang sabi po sa verse, kung ano ang ipo-forbid mo dito sa earth, kung ano ang tatalian mo dito sa mundong ito, tatalian din yan sa heaven. At kung ano ang kakalagan mo dito sa earth sa pamamagitan ng prayer, ito rin ay kakalagan sa langit. Kaya takot na takot ang kaaway kapag nananalangin ng mga anak ng Diyos. Kaya kapatid, lagi kang mananalangin at never na makikwit ang mga anak ng Panginoon. Ang isa po sa greatest man of faith sa Christian history ay ang English preacher na nagngangalang George Mueller. Sinulat niya ang mga words na ito about praying. Sabi niya, the great point is never to give up.
until the answer comes. I have been praying for 63 years and 8 months for one man's conversion. He is not saved yet, but he will be. How can it be otherwise? I am praying. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. For 63 years, nananalangin na siya para sa conversion ng isang tao. Pero hanggang nandun na siya. May sakit na po siya nang sinusulat niya to. Hindi pa rin ako-convert yung lalaki na yon. Sinasabi po na si George Mueller ay nananalangin sa nagsimulang manalangin noong November 1844 sa 5 lalaki, mga anak ng kanyang mga kababata. Over the years, yung first three na-convert, nung 18 months pa lang, na-convert na yung isa. After 5 years, na-convert yung isa. So, 3 na lang pinapag-pray niya. After 6 years, na-convert yung isa. At yung last 2 remained unconverted over 50 years na nananalangin siya. Nung magkasakit na siya at bedridden na siya, nakita siya nung pang-apat na bata. Doon tumanggap yung pang-apat na yon. Kaya nang isulat niya to, sabi niya, matagal na akong nananalangin. Ilang taon na rin, pero hindi pa rin tumatanggap yung isa. For 63 years and 8 months. Alam niyo po ba, na nung ilibing si George Mueller, doon lang tumanggap yung pang-5 lalaki. Hindi nabuhay si George Mueller. Nung tumanggap yung lalaking iyon na dinadala niya sa panalangin, yung araw-araw niyang dinadala sa pananalangin. Pero ang mahalaga, isa itong powerful testimony ng isang persistent faith, ng isang persistent prayer ng anak ng Panginoon. Kaya kapatid, wag na wag kang magsasawang manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, don't quit. Let us all be persistent sa pananalangin natin. At pangatlo, don't doubt. Pray positively. Be positive. Sa parable na to, nire-represent po ng widow na ito, sabi nun, hindi siya nag-worry, persistent siya sa kanyang request, pero si God ba ay katulad ng crooked judge na pahihirapan ka before nasagutin yung mga prayers mo? Hindi po. Ang mga parables po kasi, hindi lang nagko-contain ng mga comparisons. Ang mga parables ay nagkakaroon din ng mga contrast doon sa mga ipinapakita nila. Si Jesus Christ, ginamit po niya yung mean judge, yung masamang ugali na judge, bilang kasalungat, antithesis niya ng Heavenly Father. Kaya sa verse 7, sabi niya, God will surely bring justice to His chosen people who cry out to Him day and night. Sabi ni Jesus Christ, dapat i-expect mo na sasagot si God. At kung meron kang doubt na makakatanggap ka ng answer sa prayer mo, then chances are, hindi mo talaga matatanggap ang prayer mo kung nagda-doubt ka. James 1:5-7. Sa James 1, sabi dito, pag nag-pray tayo for wisdom, God will give it to us generously. Kasi meron tayong generous God na tumutugon sa mga prayers natin. Dinagdag pa ni James yung isang powerful warning na kung hahayaan mo na mahaluan ng doubt ang prayer mo, sabi niya, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone, do not waver. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Iko-compare po natin itong James 1:5-7 sa sinasabi sa 1 John 5:14-15. And we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know He hears us when we make our requests, we also know that He will give us what we ask for. Ang difference po is learning to pray positively.
Hindi ka dapat nagda-doubt sa Panginoon. Ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon ang nagpe-pray pero hindi nag-e-expect ng sagot ng Panginoon. Marami na akong namimit na sinusukuan yung pananalangin, na nananalangin nga sila pero hindi naman nag-e-expect ng katugunan mula sa Panginoon. Kapatid, kung sa palagay mo, ang prayer mo ay hindi pa nasasagot hanggang ngayon, huwag kang titigil sa pananalangin. Start looking for a reason. Malamang, mali yung request mo sa Panginoon kaya hindi ka tinutugon. Malamang, meron kang unconfessed sins sa Panginoon. O malamang, mali yung timing mo. Dahil ang totoo, sumasagot ang Diyos sa ating mga pananalangin. Pero, iba't iba kasi ang sagot ng Diyos. Meron siyang sagot na quickly. Yung word na ginamit po dito na quickly sa verse 8 ng passage natin ay nagdi-describe kung paano si Jesus Christ sumasagot sa prayer. Yung word na quickly na ito sa Greek ay taiche. Ang ibig sabihin ay suddenly, quickly. Ang mga prayers natin, malamang nga hindi sinasagot ilang months na, ilang years na, tapos bigla, yung hindi mo inaasahan, biglang sumagot ang Panginoon. Yan yung sinasabing quickly. Magbibigay ang Panginoon ng katugunan. Pangalawa, God may answer your prayer later. Kapag nag-pray ka, minsan, ang sagot sa iyo ng Panginoon later. Bakit? Dahil hindi pa tayo handa. Kaya we have to wait. Bakit? Bakit kinakailangan natin mag-wait kung hindi tayo handa? Kasi po, tayo rin ang kawawa kapag naibigay sa atin ng Panginoon yung hinihiling natin ng hindi tayo handa. Alam natin ang verse sa Isaiah 60:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Hintayin mo, kapatid, ang timetable ng God para sure. Hintayin mo ang timetable ng God para swabing-swabe. He is our God. His timeline, His work, and He will make it happen. Para sa ikaw-glorify ng pangalan niya. Thirdly, malamang nga sumagot ang God sa iyo ng better. Minsan, hindi po natin nakukuha kung ano yung hinihiling natin sa Panginoon dahil merong something better ang Panginoon para sa iyo. Sabi nga ni Ruth Bell Graham, ang asawa ni Billy Graham, sabi niya, if God answered every prayer of mine, I would have married the wrong man 7 times. Mas madalas, kapag humihiling tayo sa Panginoon ng isang bagay, meron siyang better na iniisip para sa atin. Bakit laging better ang para sa ang iniisip ng Panginoon? Kasi, ang sabi sa Isaiah 55, my thoughts are nothing like your thoughts, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Siguro, tagal na nating nagpipray, wala pa rin sagot ang Panginoon kahit ngayon. Till now, wala ka pa rin naririnig. Wala pa rin better. Na para bagang nagiging worse pa nga ang takbo ng lahat. Madalas ang sagot ng God sa prayer natin in a way and in the time na hindi natin ine-expect. Dahil ang gusto ng Panginoon, siya pa rin ang mabibigyan natin ng greatest glory. Kaya, wag na wag kang titigil manalangin. Kahit na ang tingin mo ay magulo na at wala na sa plano ang lahat ng nangyayari sa iyo. Ito ang pagtugon ng Panginoon sa atin. Minsan quickly, minsan later, minsan better, minsan no. Minsan, yun yung masakit yung no. But still, sagot pa rin ito ng Panginoon sa atin. At kapatid, ang payo ko sa iyo, huwag kang titigil ng kape-pray mo, not until sabihin sa iyo mismo ng Panginoon ang salitang no. At that point, pag narinig mo na yung no, sinabi na ng Panginoon sa iyo, nagbigay na sa iyo ang Panginoon ng sign, then stop making that request and start praying a different way.
Sabi nga ni C.S. Lewis, prayer is request. The essence of a request, as distinct from a demand, is that it may or may not be granted. And if an infinitely wise being listens to the request of finite and foolish creatures, of course, he will sometimes grant them and sometimes refuse them. If God had granted all the silly prayers I've made in my life, where should I be now? At totoo po yun. Kung binibigay sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mga prayers mo, kahit yung mga silly prayers natin, kapatid, malamang wala ka dito ngayon at hindi ka nakakakilala sa Panginoon. Malamang backslider ka na. Malamang malayo ka na sa Panginoon. Kaya, wag na wag tayong titigil ng pananalangin. Ang prayer po natin dapat katulad ng prayer na ginawa at nangyari kay Jacob sa Genesis 32. Nag-wrestle sila all night and toward the morning. Si Jacob, matindi yung hawak niya doon sa angel. Actually, itong angel na to ay ang God na nagkatawang angel lang. Sa verse 26, sabi ng angel, Jacob, let me go. Titingnan natin, angel yun eh, God yun eh. Si God mismo yun na nagkatawang angel. Then, pwede lang yung pitikin sa ilong si Jacob, babaliktad na si Jacob. O kaya pingutin lang ng konting kurot lang, talo na si Jacob. Pero, nung nagre-wrestle si Jacob at ang angel na sinasabi dito, nagtuturo ang God kay Jacob at sa atin na rin ang isang valuable lesson na dapat ay magkaroon tayo ng power of prayer, ang praying with persistence. Manalangin tayo sa Panginoon. Imagine natin, si Jacob, hawak-hawak niya yung angel, at ang sinasabi niya, I will not let you go unless you bless me. Kaya sabi ng angel, okay, papalitan na natin yung name mo. Hindi na Jacob, hindi na grabber, hindi na mandaraya. Ang gagamitin mo ng pangalan ay Israel, which means Prince of God. Gandang prayer lesson na ito. Ikaw, kapatid, ang tanong ko, nag-grab mo na rin ba ang Panginoon at sinabi mo sa Kanya na, God, hindi ako titigil ng pagpe-pray hanggat hindi ako nakakahanap ng isang sagot sa iyo. Anong sinasabi sa iyo ng Panginoon sa oras na ito? Consumed ka na ba ng worry and anxiety? Pray instead. Tumigil ka na ba ng pananalangin? Dahil ang palagay mo, pwede ka nang mag-quit dahil hindi mo nakukuha yung kasagutan na nais mo. Kapatid, don't quit. Keep on praying persistently. Ikaw ba ay puno na ng doubt about prayer? Start praying positively. Expect God to answer. Ito ay kung paano tayo lumaban sa mga battles in life natin. Let us fight on bended knees. And every time na pupunta po tayo, papasok tayo sa isang pintuan at makakita tayo ng word na push, nawa maging reminder ito sa atin ng Panginoon to always pray until something happens. Ngayon pa lang, kapatid, start na tayo on storming heaven. Tayong lahat ay tumayo. Heavenly Father, Ikaw ang aming Panginoon. At alam namin, kasama ka namin sa laban na to. Kaya, sa iyong paanan namin ibinibigay ang lahat-lahat. Sa pamamagitan ng pananalangin, lalaban kami na nakaluhod at alam namin na magiging victorious kami sa lahat ng laban na meron kami. Tulutan mo, Panginoon, na patuloy kaming manampalataya sa iyo. Hindi susuko at magiging persistent kami sa pananalangin sa iyo. Yung hindi kami bibitaw sa pananalangin hanggat hindi namin nakukuha ang katugunan mula sa iyo. At sa oras na sabihin mo sa amin na no, doon lang kami titigil, Panginoon. Dahil alam namin that you have something better for us. You have something na pwede mong ibigay sa amin kesa doon sa pinapanalangin namin.
Turuan mo kami na patuloy na maging masipag sa pananalangin at paglapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. And today, and as of this moment po, pag-usapan naman natin ang pagbibigay po ng ating tithes and offering. Every Sunday po, ito ay part na ng ating service. And yes, every Sunday, naririnig na rin po natin lagi na tayo ay magbigay ng ating mga ikaupo. Tayo ay magbigay ng offering. Every Sunday po, lagi na po yung naririnig natin at we are always reminded. But this time po is always a good reminder para sa ating lahat na sumunod sa Lord. Mag-obey. Kasi po, giving is not just about money. It's about our hearts, our obedience, and our worship to God. Alam po natin na ang pera ay isa sa something na lagi nating dinideal with everyday sa ating mga buhay. Nagwo-work po tayo para mabayaran ang ating mga bills, makabili ng mga pagkain, mapag-aral ang mga anak, or maybe just save para sa ating mga future. And sometimes, it feels like hindi pa enough yung mga kinikita natin. Sa sobrang daming gastusin at mahal ng mga bilihin, that's why what we do with our money reveals a lot about who or what we trust the most. Sa Malakay 3 verse 8 po, God asks His people, "Will a man rob God? Yet you rob me." But you ask, "How are we robbing you?" In tithes and offering. Ginawa po ng Lord na clear sa lahat na ang tithing is not optional. It's a command. From the time of Leviticus po, God required His people, yung mga Israelites po, na i-return yung mga tithes nila or yung first 10% ng lahat ng kanilang income. Yung first 10% ng lahat ng kanilang produce. Bakit po? Kasi gusto ng God na i-acknowledge natin that everything we have ay galing sa Kanya. And isipin po natin, ang atin pong mga trabaho, yung mga strength natin, good health, and every opportunities that we have, all of it comes from the Lord. Sabi po sa James 1 verse 17, "Every good and perfect gift is from above." Ang totoo po, hindi po gusto ng God ang ating mga pera. Sabi po sa Psalms 50 verse 12, "The world is mine and all that is in it." So ang God po natin ay mayaman. Lahat po ay pagmamay-ari ng God. So bakit pa hinihingi ng God yung tithes natin? Imbis na pandagdag na lang sana natin sa ating mga gastusin or kahit sa mga matitira sana para sa mga pera natin after natin magbayad ng mga bills. Kasi po ang gusto ng God ay ang ating hearts. Gusto niya na siya ang ating gawing Lord sa lahat ng aspects ng ating buhay, including our finances. Pag po tayo ay nagbibigay, we are making a declaration na, "Lord, money is not my master, you are." Ibibigay ko po ang aking tithes to honor you na ikaw ang aking great provider. And to be honest po, sometimes it feels hard, especially pag ang dami-dami nating gastusin. Ang daming kailangang bayaran, paglaanan ng mga sahod natin. Minsan nga po, hindi pa dumarating yung pera, pero ubus na. So sobrang daming kailangan bayaran. But tithing is a step of faith. It's saying na, "Lord, I trust you to take care of me even when it looks tight." Pero ang God po ay hindi lang tayo tinawag para magbigay ng tithes, kundi magbigay din po ng ating offerings. Sa Exodus 36 verse 3 to 6 po, mabasa po natin doon yung time na yung mga Israelites ay nagdadala sila ng kanilang free will offerings for building the tabernacle, yung pagpapatayo ng building ng God. They give so eagerly, so joyfully, to the point na kailangan na sabihin ni Moses na tama na. Stop na kayo ng pagbibigay kasi there was more than enough for the work of the Lord. Sobrang gandang example po ng generosity na they go beyond obedience. Kung ang tithes po ay our duty, ang offering naman po ay ang ating expression of love and gratitude sa Panginoon. Parang pag may nagbigay sa'yo ng something extra, not because they have to, but because gusto nila magbigay ng extra kasi love ka nila. Totoo po, nakapagmahal natin ng
isang tao or someone, we don't just meet the minimum requirements. Hindi lang bare minimum yung binibigay natin, kundi ine-exceed pa natin. If you're a parent, pag may mga anak po kayo, hindi lang para pakainin yung mga anak nyo just to survive. May dessert pa minsan kasama. Or lahat ng favorites nila na alam nyong ikakasaya nila, ibibigay nyo. Kasi yun po yung extra mile. We do extra mile sa lahat ng mahal natin. We surprise them and make them feel loved. Ganyan po yung offering para sa God. Ito po yung extra expression natin ng love sa Kanya na nagsasabi na, Lord, I don't just want to obey you gamit ang 10% ng aking income. I want to go beyond and give freely to support your work, to expand your kingdom, and to bless others. So today po, as we bring our tithes, let's obey God and honor Him as our faithful provider. At sa pagbibigay naman po ng ating offerings, let's give with the same willing and generous hearts kagaya po ng mga Israelites sa Exodus, overflowing until there is always more than enough for the work of the Lord. Nawa po ang ating pagbibigay ngayon ay maging statement of obedience and an act of worship. Hindi po tayo magbibigay out of compulsion, but with joy, knowing na ino-honor natin ang God with our tithes and offerings. He is faithful to provide, to bless, and to use what we bring for His glory. Tayo po magkaloob. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into Atin pong ipag-pray ang ating pong mga salapi. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga perang ito, Panginoon. And Father God, ipinagkakaloob po namin ito sa iyo, Panginoon, as a sign of obedience, O God. At ina-acknowledge ko po namin, Panginoon, na Ikaw ang aming great provider, O God. Kaya, Panginoon, ang mga perang ito, O God, alam po namin, O God, na ito ay magagamit sa iyong mga works, Panginoon, upang mapalagana pa po ang iyong mga salita. At ganun din, Panginoon, ang mga salaping ito, O God, ay ikaw, Panginoon, ang mapapapurihan, Panginoon.
Patuloy mo kaming gamitin, O God, na magbigay sa iyo, O God, with all our hearts, sapagkat mahal ka namin, Panginoon. At alam namin, O God, ikaw ang patuloy na magpapala sa bawat isa. Maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. So I will sing and I will dance. I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our rank, for the victor has won the war. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. I've got a victor. I've got a victor living in me. I've got a victor living in me. I'm not moved by what I feel or see. I've got a victor living in me. So I will sing, and I will dance. I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our ranks, for the victor has won the war. So I will sing and I will dance. I will rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our ranks, for the victor has won the war. So I will sing, we will dance, we'll rejoice, for the battle is the Lord. There's no defeat in our ranks, for the victor has won the war. So I will sing, I will rejoice, for the battle is the Lord's. There's no defeat in our ranks, for the victor has won the war. Has won the war. Has won the war. Has won the war. Hallelujah. Ang lahat ng mananagumpay ay magpuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful day, Panginoon, na kami, Panginoon, ay dinala niyo po dito sa dakong ito, O God. To be reminded, O God, na kami, Panginoon, ay may Diyos na buhay, na maaari naming lapitan sa anumang oras at panahon. Meron kaming Diyos na pwede naming tawagan sa oras ng aming mga pangangailangan. Meron kaming Diyos na may pandinig na nakikinig sa amin. Diyos na nakikita ang aming mga situations. Diyos na may pakialam at may pag-ibig sa amin. Lord, we are grateful to know na ang Diyos na aming sinasamba ay hindi gaya ng Diyos ng iba.
Ang Diyos namin ay buhay, makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, at ang lahat ng aming mga pangangailangan ay sa iyo lamang nagmumula. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po dahil pinaalalahanan niyo po kami sa araw na ito, O God. Na Lord, sa aming pananalangin, O God, kami, Panginoon, ay merong pwedeng panghawakan na ang aming Diyos ay tapat. Ang aming Diyos ay may ginagawa palagi. Kaya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na maging disciplined kami, O God, na mga Kristiyano. When it comes to our prayer, O God, sa aming pananalangin, sa aming pagdulog sa iyo, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami, Panginoon, ay mananalangin lamang sa tuwing kailangan lang namin or feeling namin, O God, wala na kaming ibang choice. Lord, kami ay lalapit sa iyo, Panginoon, at mananalangin araw-araw, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na mag-reflect, Panginoon, sa aming way of praying, Panginoon, sa aming pananalangin, Panginoon, na Lord, ikaw lamang ang nais namin na palaging makasama, Panginoon. Na hanggat maaari, Panginoon, every minute and moment of our lives, O God, we will talk to you, O God. Lord, dito po nagre-reflect ang aming relationship, O God, kung paano kami mag-communicate with you, O God. Ang aming relationship with you, Panginoon, ang aming nais, O God, ay laging constant, O God, na palagi naming nakakaniig at nasasabi sa iyo ang aming mga naisin, Panginoon. Kaya Lord, hindi kami magkikwit, hindi kami magda-doubt, Panginoon, at patuloy kaming mananalangin, Panginoon. Dahil Lord, alam namin na ang Diyos namin ay hindi rin tumitigil sa pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. We thank you, O God, sa aming pastor, O God, na ginamit mo sa araw na ito, O God, to remind us, O God, and to teach us, O God, of your word, O God. Thank you, Lord, sa mga volunteers, sa aming mga ministers, O God, ang aming music ministers, ang aming multimedia ministers, ang cleanup team, ang mga nagluluto, ang mga nagli-lead ng mga Bible studies, ang mga humahayo, Panginoon, nagtuturo sa mga bata, sa loob at sa labas ng church. May you continue to bless them, Panginoon. May you continue, O God, na strengthen, O God, ang bawat isa spiritually, physically, emotionally, financially, mentally, O God, in every aspects of our life, O God. Lord, patuloy na ikaw ang mahayag at magpakahayag ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy, Lord, na ang church na ito ay magiging isang church na mapanalanginin, O God. Isang church na patuloy na nagtitiwala na meron kang ginagawa sa amin, O God. And Lord, patuloy naming itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming prayer, O God. Magkakaroon po kami ng bagong sanctuary, a bigger place, O God, to glorify your name, to bring in so much na mas marami pa pong mga kaluluwa, Panginoon, na para, Panginoon, madala sa iyong paanan, Panginoon. At ikaw ang papupurihan, Panginoon, patuloy sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na kumikilos, at palaging reminder po namin sa amin, sa bawat isa, Panginoon, na Lord, wala kang ibang nais para sa amin, kundi kabutihan, pag-ibig, Panginoon, awa at habag mo, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga buhay. Kaya, Lord, we will pray until something happens, O God. Hindi kami titigil, O God, at alam namin, laging mainam at maigi ang iyong layunin sa bawat isa. Sa iyo na makapangyarihang Diyos, itinataas ka namin, pinapupurihan ka namin, sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! We worship you! Hallelujah! 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 Mga kapatid, idulog natin yung ating mga personal prayers ngayon sa ating Panginoon. Nakikinig siya at kumikilos siya sa ating mga buhay.
kapatid, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's children say,